Sinimula naman ng pagre-relocate sa ilang pamilya sa evacuation center sa Manilipot, Albay. Inilipat sila sa DSWD Tent City kasabay ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Si Nomer Corporal, una sa balita. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Bicol ang pag-relocate sa 100 pamilyang bakwit mula sa Barangay Calbayog at Barangay San Roque sa bayan ng Malilipot. Dati silang nanunuluyan sa San Jose Elementary School at inilipat sa DSWD Tent City sa nasabing bayan dahil sa patuloy na paglala sa sitwasyon ng Bulkang Mayon. Ito'y upang mabigyan sila ng mas maayos, komportable, ligtas at mas pribadong panunuluyan. Gayon din ang mabigyang daan ang muling pagbubukas ng klase at maiwasan ang pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin may agarang tulong at aalalay sa mga albayano na apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. Kasabay nito, tuloy-tuloy pa rin ang paghatid ng relief goods sa mga evacuation center. Ayon kay DSWD Regional Director Norman Laurio, patuloy ang koordinasyon ng kanilang tanggapan sa mga lokal na pamalaan upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga bakwit. Ipinatutupad din ang Cash for Work program ng DSWD na layong magbigay ng pagkakakitaan sa mga bakwit habang sila ay nasa evacuation center. Samantala, sa ilalim ng Resolution No. 9-250 Series of 2026, isinailalim sa state of calamity ang lungsod ng Tabaco dahil sa patuloy na banta ng Bulkang Mayon. Ito'y upang matiyak ang paglikas ng mga residenteng nasa 6-kilometer permanent danger zone. Layunin din ng resolusyon na magamit ang pondo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mas mabilis at mas epektibong pagresponde sa pangangailangan ng mga bakwit. Batay sa datos ng lokal na pamalaan, tinatayang 489 na pamilya o 1,787 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, tuloy-tuloy ang medical mission ng Legazpi City Veterinary Office, katuwang ang Department of Agriculture, para sa mga alagang hayop na inilikas mula sa danger zone ng bulkan, tulad ng kambing, baka at kalabaw na nakatanggap ng libreng bitamina at deworming. Layo nitong tiyaking malusog at ligtas sa sakit ang mga apektadong hayop na malagang katuwang ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay na pansamantalang natigil dahil sa sitwasyon ng Bulkang Mayon na nananatili sa Alert Level 3. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Congress TV.